Mahigpit na niyakap ni Patricia ang kanyang anak na si Liam, 6 na taong gulang. Halos ayaw na siyang pakawalan ng bata, kaya lalo siyang nanlumo. Maging siya, ayaw itong iwan, ngunit kailangan. Nak, kailangan na ni Mama umalis. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Kailangan natin ng pera para sa pag-aaral mo. Pinasiglan niya ang boses, kahit pa nangingilid ang kanyang luha. She had to be strong. Pinunasan niya ang luha ni Liam. Kanina pa ito umiiyak. Sama ako. Umiiyak na wika ng bata. Hinigpitan nito ang pagyakap sa kanyang bewang. Hindi naman pwede yun, nak. Dito ka muna kay lolo at lola mo, ha? Magpakabait ka. Pangako, nak. Kapag nakaipon na si mama, hindi na kita iiwan. Pangako yan. Mariin niyang hinagka ng noon ng bata. Maging ang kanyang mga magulang na iiyak na rin. Pilit inilalayo sa kanya si Liam. Mag-ingat ka dun, nak. Tumawag ka palagi, ha? Bili ni Mang Tasyo ang kanyang ama. Mahigpit niyang niyakap ang mga magulang. Kayo na po bahala kay Liam, Nay. Wika ni Patricia. Sunod-sunod na tumango si Gloria, habang hawak-hawak ang kamay ng bata na umiiyak pa rin. Mag-iingat ka dun. Muling paalala ni Gloria. Sa huling sandali, niyakap niya si Liam na bumulahaw ng iyak. Alam nito na tuluyan na siyang aalis. Mabigat ang kanyang dibdib na tumalikod sa pamilya. Ang bawat takbang, puno ng hinagpis at pangungulila. 3 taon ang una niyang kontrata at ito ang unang beses na aalis siya. Dubai. Hindi niya alam kung ano madarat na niya doon. Umaasa siyang magiging mabait sa kanyang tadhana na sana mapunta siya sa mabait na amo. Sa buong biyahe natulog lamang si Patricia. Wala siyang panahon para mag-enjoy sa kanyang flight. Gayong ang kanyang isip na iwan sa Pilipinas. Naalimpungatan siya nang magsalita ang piloto. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach to Dubai International Airport. Please ensure your seatbelts are securely fastened. Your seat backs and tray tables are in their upright and locked positions, and your window shades are up. We thank you for flying with Philippine Airlines, and we hope you enjoy your stay in Dubai or wherever your final destination may be. Kinakabahan siyang hindi mawari. Sumilip siya sa bintana. Namangha siya sa ganda ng lugar. Tila yung diamante na kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag. Mula sa itaas, makikita ang buhay at abala na paliparan. Nang makababa siya, tinawagan niya ang agency. Hello, ma'am. Nasa airport na po ako. May magsusundo po ba sa akin? 6:00 na ng gabi sa Dubai. Tiyak na 1:00 pa sa Pilipinas. Sumagot ang taga-agency na meron niyang susundo sa kanya. Kaya mula sa arrival area, sinisipat-sipat niya ang mga taong naghihintay sa mga pasahero. Hinay-hinay lang siyang naglakad hanggang sa mapuna ang kanyang pangalan na naka-flash sa screen ng iPod. Mabilis siyang naglalakad patungo doon. Isang lalaki ang may hawak nun. Mag-isa lamang to. Are you Miss Gomez? Tanong nito. Mukhang kababayan niya ito sa tono ng pananalita. Oo nga naman. Marami nga namang Pilipino sa bansang to. Yes po. Masigla niyang tugon. Kinuha nito ang kanyang maleta at bag. Tahimik itong naglalakad patungo sa nakaparadang itim na sasakyan. Nakikita pa niya ang sariling refleksyon sa kintab nito. Inilagay nito ang kanyang gamit sa back compartment. Pinabuksan rin siya ng lalaki ng pinto sa backseat. Salamat po. Usal niya at dahan-dahang sumakay. Gusto niyang tumili sa kasiyahan. Ito ang unang beses na nakasakay siya sa mamahaling sasakyan. Malayo-layo din ang kanilang binyahe. At dahil mahaba ang kanyang tulog, tinatanaw niya ang naglalakihang gusali sa paligid na para bang nasa ibang mundo siya.
May kakaibang disenyo ang gusali at samot-saring sasakyan, ang malawak at nakamamanghang kalsada. Makalipas ang halos 30 minutos, nakarating sila sa isang condominium complex. Mabigat ang traffic dahil siguro rush hour. Bumaba sila sa sasakyan at sumakay ng elevator. Tahimik pa rin ang lalaki. Siguro ito ang driver ng kanyang magiging amo. Hindi niya nakayanan ng katahimikan, napapanis na ang kanyang laway. Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng lalaki. "Sir, mabait pa yung amo natin?" Tanong niya. Tumango ito bilang tugon. "Ano ba yan? Napakatahimik naman ito. Ang hirap makipag-usap." Reklamo niya. Bumukas ang lift at lumabas sila. Nakasunod lamang siya sa lalaki nang pumasok sila sa isang pinto. Nagulat siya nang may 3 bata nagkukulitan sa loob. Naghahabulan, mga nagkalat ng mga laruan at gamit. Sumalubong din sa kanila ang pamilyar na muka ng isa pang lalaki. "Ray?" Bulalas si Patricia. Kay gandang timing nga naman. Pinoy ang kanyang amo at kilala niya. "Yes, it's me, Pat. Welcome to Dubai." Ngumiti ito at nakapag-shake hands sa kanya. "Daddy, who is she?" Tanong ng batang lalaki. Naaalala niya tuloy si Liam. Tiyak na panay pa rin ang iyak ng anak niya. "She's Patricia Gomez, your new yaya." Kumaway ang batang lalaki sa kanya. "This is Yuan." May 2 babae pa ang tumabi kay Yuan. "This is Eunice, and this is Yuna." Ito naman ay may malobong mga pisngi. Mukhang may lahing Chinese sa mga bata. "Hello!" Sabay-sabay na bati ng mga ito. "Hi!" Magiliw siyang bumati pabalik. Tapos, naghabulan ulit ang 3. Ipinasilip din ni Cairo ang buong bahay. Ito ang kwarto ng triplets. Binuksan nito ang pinto at bumungad sa kanya ang kakaibang disenyo ng kwarto ng mga bata. Gayon din ang playroom. Maging ang kwarto mismo ni Ray at ang isang bakanting kwarto. This is Kim's room. Pero minsan lang yung nagpupunta dito. She wants to stay outside with her friends. "Asawa mo, sir?" Tanong niya. She can't use her casualty since he's her employer. "Nope, girlfriend pa lang." Magtatanong pa sana siya kung nasa ng ina ng mga bata, kaya lang naputol yun dahil biglang umiyak ang isa sa triplets. "Daddy, Daddy, Yuan pushed me!" Sigaw ni Eunice na nakaupo sa sahig at umiiyak. "I did not, I swear." Depensa naman ni Yuan. "Eunice is telling the truth, Daddy. He pushed Eunice." Sabat pa ng isa. Mukhang mapapalaban siya sa mga bata. Triplets. Diyos ko. Mahihirapan yata siyang pakisamahan ng mga ito. "Nakakaintindi ba sila ng Tagalog?" Tanong niya sa lalaki kanina na nagsundo sa kanya. Marahang tumango si Ray kaya napangiti siya. "Ako na pong bahala sa kanila, sir," she said with assurance. "Kids, masama nag-aaway. Yuan, mag-sorry ka kay..." She stopped in her mid-sentence. Hindi niya maalala kung sino si Eunice at Yuna. Natawa ang batang kanina'y umiiyak. "She doesn't know my name." Humalakak ito. Maging siya at si Ray ay natatawa na rin. "Pasensya na, kids. Nalilito lang kasi. Magkamukha kayong 3. "No, Yuan has a different head shape because he's a boy. Eunice and I are different too. She's skinny and I'm not. See?" Kinurot-kurot pa nito ang pisngi. Mukhang yun na nga lang talaga ang pagbabasehan niya. Oh my God, sasakit yata ang ulo ko sa 2 to. Napakamot siya sa ulo. Hindi pa natapos ang pang-aasar ng 3 bata sa kanya. Dahil kahit nagliligpit siya ng gamit sa kanyang kwarto, naroon ang 3 at kinukulit siya. "Can we call you Yaya, Pat?" Tanong ni Yuna. Ito yata ang madaldal sa 3. "Sure, pwede." "Your hair is curly. I like it. I wish my hair was like this." Pinaglalaroan nito ang kanyang buhok. "Maganda din naman ang buhok mo."
Komento niya. Ngumiti ang bata at tumitig sa kanya. Ano yun? Umiling ito, tapos malakas na hinila ang kanyang buhok at mabilis tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Hindi agad nakapag-react si Patricia. Nagulat siya sa ginawa ng bata. Sinapo niya ang bahagi ng ulo na kumikirot. Bata lang yan, Patricia. Habaan mo ang pasensya mo. Lumabas siya sa kanyang quarter. Matapos makapagligpit ng gamit ng sa gayon, mabihisa niya ang mga bata. Nag-aya kasi itong kumain sila sa labas. Mapilit ang tatlo kaya hindi nakatanggi si Cairo. Ang atensyon niya ay sa mga bata na patuloy pa rin ang kulitan. Daddy, I want McDo! Sigaw ni Yuna. Ito ang nangunguna sa kaguluhan sa loob ng sasakyan. Kung ano-anong pinagsasabi, basta maibuka bibig. Then, we'll go to Legoland. Please, Daddy! Shut up, Yuna. You're so noisy. Reklamo naman ni Eunice. Si Yuan walang pakialam dahil may sarili tong mundo. But I miss Mokto. It's been 3 months since our last visit. Kuda pa ni Yuna. Mokto is very far from here, Daddy. I want shabu-shabu. Segunda pa ni Eunice. That's cheap. Cheap din naman ang McDo Napatampal na lang sa kanyang noo si Patricia. Marunong naman pala magtagalog ang mga ito. Kids, tama na yan. Huwag maingay. Nag-drive ang tatay niyo. Parehong napatingin sa kanya ang tatlo as if she said something weird. What's tatay, Yaya Pat? Tanong ni Yuan. Akala niya hindi ito iimik. Tatay, in English, daddy or papa? But we never called our daddy like that. Sa Pilipinas kasi, yun ang tawag ng mga bata sa dati nila. Pangmayaman lang kasi yung daddy, tsaka papa, kaya tatay. I want to go to the Philippines. Nagniningning ang mata na sabi ni Yuan. Me too! Nag-hands up naman si Eunice. If Tita Kim will only let us. Nagkibit balikat na saad ni Yuna. Pinipigilan ni Patricia na huwag magtanong tungkol doon. Nginitian niya lamang ang mga bata. Pagkuway, huminto na ang sasakyan. Isa-isa niyang inalalayan ng mga bata sa pagbaba ng kotse. Bitbit niya rin na isang malaking bag na pinaglagyan ng ilang gamit ng mga bata. Where are we, Daddy? Tanong ni Yuna. Hawak-hawak nito ang braso ni Cairo. Nilibot niya ang paningin sa buong lugar. Pawang, nagtataas ang gusali ang nasa paligid. Makukulay at nakakasilaw. You'll get used to it. Yaya Pat, saad ni Yuan na nasa kanyang tabi. Bitbit pa rin ito ang iPad. Umawak ka nga sa akin, baka maligaw ka. Aniya at hinigit to palapit sa kanya. Hawak-hawak niya ang pulsuhan nito, habang si Eunice naman sa kabila. Magkasunod silang pumasok sa mamahaling kainan na yon. Huwag kayo maglilikot ha, paalala niya. Tumango naman ang mga bata. Si Cairo na ang umorder para sa kanilang lahat. Nang maihain na sa kanilang order, tahimik silang kumain. Mukhang sanay na mga bata na kumain sa mga fine dining restaurants. Sila na mismo ang nagtuturo kay Pat kung paano gamitin ang kutsara at tinidor. Yaya, you'll just have to do it like this. Sumandok ito ng sabaw papalayo sa kanya. Naiilang na ginaya niya ang ginawa ni Yuna. Bakit sa ganitong paraan sasandukin ng sabaw? Pwede namang ganito. Aniya, at sumandok muli sa kakaibang paraan. Tinignan siya ng mga bata na para bang weird ang ginagawa niya sa harap nila. Mukhang ang mali ang ginawa niya. Is Tita Kim going to join us, Daddy? Tanong ni Eunice. Unfortunately not. She's busy. She's always busy. Mapang-uyam na usal ni Yuan. Yuan? May paalala na wika ni Patricia. Napatingin siya kay Cairo. Sa mga mata nito, nakakubli ang maraming emosyon. Naaawa siya para sa lalaki.
Kids, maaari bang behave muna kayo at kumain ng tahimik? Can we make this dinner peaceful? Kunot-noo siyang tinignan ng lalaki. Ngumiti lang siya dito. Sumang-ayon naman ang tatlo at kumain ng tahimik. Inaalalayan niya ang mga ito upang hindi madumihan ang suot na damit ng mga bata. Matapos kumain, nagtungo naman sila sa Legoland na request ng triplets. Malaya ang tatlo na naglilikot doon. Kung ano-ano activity ang ginagawa at panay request ng bagong laruan. Daddy, I want this and this. Yun palagi ang lumalabas sa bibig ng tatlo. Marami na kayong laruan. Kaswal na tugon ni Cairo. Nakikita niya sa mga mata nito ang pagod. Kids, uwi na tayo. Pagod na yung tatay niyo. He need rest. No! Mabilis na angal ng tatlo. Sige na, kids. Kailangan na natin magpahinga. May school pa kayo bukas. May trabaho din ang daddy niyo. Pangungumbinsi niya sa tatlo. Subalit ayaw pa rin magpaawat ng mga bata. Patuloy pa rin ang mga ito sa paglalaro. Napalingon si Patricia kay Cairo na noon ay nakaupo at nakapikit ang mga mata. Halata sa mukha nito ang pagod. Maging siya rin naman napagod sa mahabang biyahe. Pero kailangan niyang isantabi yun. Nang makabalik sa unit, pinaliguan niya ang mga bata. Habang si Cairo naman, dumiretso sa study room nito imbes na sa kwarto. Pasado 10:00 na ng gabi. Subalit gising na gising pa rin ang diwa ng tatlo. Matulog na kayo after this, ha? Dapat maaga kayong gumising bukas kasi may school kayo. Ikaw, Yuan, minimize na paggamit ng iPad mo. Masakit yan sa mata. But it has tempered glass and I wear eye protection. Kahit na. Yaya. Lumapit sa kanya si Eunice na may dalang libro na pambata. Can you read the stories, please? Nag-puppy eyes pa ito. Oo naman. Aniya at sumampa sa kama. Anong gusto niyong basahin natin? Inabot sa kanya ng bata ang 5 libro. Lahat to? Tumango ito at pilyong ngumiti. Sukat doon may hinuha siyang pinagtitripan siya ng mga bata. Si Yuan na itinabi ang iPad, sumampa na rin sa kama. Binasahan niya ito ng kwento hanggang makatulog. Malaki naman ang kama at nagkasya ang tatlo. Pinumutan niya ang mga ito. Napangiti siya habang nakatitig sa mga batang mahimbing na natutulog. Akala niya siguro mauuna ako makatulog, no? Sanay sa puyatan tong yaya niyo. Tapos, nagligpit siya ng kalat sa kwarto. Pagod na siya subalit. Hindi niya ininda yon. Sinunod niyang nilinisan ang salas. Nag-vacuum siya nang maramdamang hindi siya nag-iisa sa salas. Nagitla siya na magsalita si Cairo. Magpahinga ka na. Itinigil ni Patricia ang ginagawa at humarap sa lalaki. Kayo po yata yung kailangan magpahinga. Hindi biro ang ginagawa mong pagtatrabaho habang nagbabantay ng mga bata. I'm used to it. Tipid nitong sagot. Sa kamay nito may dalang tasa ng kapeng umuuso. Nakaingit ka, alam mo yun? Kasi, hindi lahat ng ama nagpapakatatay sa mga anak nila. Yung iba, matas makuha ang gusto, basta na lang nangiiwan, hindi man lang kinikilala yung anak. Mga irresponsable. Cairo was somehow indulging her statement. Was it your husband? Di ko naman naging asawa yon. Ano lang, parte ng pagkakamali pero hindi ako nagsisi na nagkaanak ako. Nakita niya ang lambing sa mga mata ni Cairo habang nakatitig sa kanya. She probably left her child para magtrabaho. Yun ang nasa isip ni Cairo. He pitied this woman. It must have been difficult. Saad niya. Hirap pero kailangan. Gano'n naman talaga kapag magulang ka eh. Magsasakripisyo tayo para sa mga anak. Ikaw, ba't di ka tinutulungan ng girlfriend mo sa pag-aalaga ng mga bata? No offense meant, ha. Naupo ito sa couch kaya ganon din ang ginawa ni Patricia. She's busy with her social and career life. Nung una, she tried to help me with the kids.
pero malayo ang loob ng mga bata sa kanya. Siguro napagod kaya sumuko. Hindi alam ni Patricia kung anong tamang sabihin. Naiintindihan niya si Kim. Mahirap amuin ang mga bata. Kumusta ka na? Nagitla siya sa tanong nito. Hindi lamang yun sa simpleng pangangamusta. Tipid siyang umiti. Wala naman nagbago. Bukod sa naanak-anak ko, mahirap pa rin ang buhay ko. Ikaw, kamusta ka na? Sukat doon, hindi niya naramdaman na amo niya ang lalaki. Para bang isa yung reunion ng magkaibigang matagal nang hindi nagkita. Of course, it's been a long time since they saw each other. Laki ng pinagbago ng buhay mo. Ang yaman mo na. Ang successful na. Sino mag-aakala magiging amo kita? Hindi sumagot si Cairo. Naalala ko pa dati. Ako yung top 1 palagi sa klase. Maraming nagsasabi na magiging successful ang buhay ko. Maraming maghahabol na trabaho sa akin. Maganda sana ako natupad. Kaso hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi ko natupad ang mga plano natin. May lumbay sa tinig ni Patricia. I made my plans. Ang kaso lang din, hindi na ikaw ang kasama ko na matupad yun. Bumaling si Cairo sa kanya. Di ka ba galit? Mabilis siyang umiling. Matagal na mangyari yun. Nagkasundo tayo sa puntong yun. Saktan ako pero hindi ako galit. Masaya nga ako kasi natupad mo lahat ng pangarap mo eh. Kinaya mong tuparin yun nang wala ako. All those times, I think about you. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Puno yun ng samot-saring emosyon na hindi mapangalanan. Natatakot siyang basahin ng nilalaman ng mga yun. Dahil sa ganong paraan siya nahulog noon sa binata. O pwedeng sabihin, single father na merong girlfriend. Oo, minsan niya na ito naging kasintahan. Nung 4th year high school sila. Ang akala niya puppy love lamang yun. Ngunit ang kanilang damdamin lalong lumalim. Cairo was her first boyfriend. Dito niya unang naramdaman ang salitang pagmamahal na kahit kailan hindi niya nalimot. Kaya nga hindi na nasundan pa na maghiwalay sila. Umasa kasi siyang babalik to. Umasa siyang babalikan siya nito. Mapait itong umiti. But then one day, I met Ellen. We fell in love and got married. After she gave birth to the triplets, she died. I was devastated. Nahihirapan akong alagaan ang mga anak ko. Lalo at may trabaho ako. Can you imagine that? I've become a single dad. Was not ready, confused and depressed. Same as me. Single mom ako for, 7 years, I guess. My son, Liam, is turning 7. Pero kinaya ko naman, despite sa lahat ng hirap. Yeah, and that's a wonderful thing as a parent. Kinakaya lahat para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Sandali silang natahimik. Tuluyan na ring nakalimutan ni Patricia ang pagbabacuum. I think we'll call this a night. Tumayo ito at pumasok na sa kwarto. Siya rin tinapos ang paglilinis sa salas bago natulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising para magluto ng agahan. Actually, hindi nga siya nakatulog na maayos dahil nanindibago siya. May jet lag rin, but she managed to get up early. Ganado siyang nagluluto sa kusina nang marinig niya ang lagabog ng pinto mula sa sala. Mabilis niyang tinapos ang pagluluto para salubungin ng maagang bisita ng pamilya. Nagpupunas pa siya ng kamay nang pumasok sa kusina ang tila modelong babae. Matangkad, maputi, at may magandang muka. Sino po sila? Anong kailangan niyo po? Tinaasan siya nito ng kilay. Really? You don't know me? Ako lang naman ang future wife ni Cairo. Tsaka ikaw ang bagong yaya? You're so dugyot. Ano tong niluluto mo? Mataray nitong saad at sinipat ang pagkain sa plato. Agahan po, ma'am. Pritong itlog tsaka bacon. Oh my gosh! You call this breakfast? Ang cheap mong yaya, I swear.
Hindi ka ba marunong magluto ng ibang pagkain? Yung totoong pagkain. Bulyaw ng babae. We'll eat. What's been cooked? Anang boses mula sa bukana ng kusina. Si Cairo na nakasuot ng pang-opisina. Dali-daling dinala ni Patricia ang nilutong pagkain sa lamesa. Kasunod ginising niya ang mga bata para paliguan at bihisan. Narinig niya ang magkasintahan na naghihiyawan sa harap ng mesa. Tita Kim is here. Mahina ngunit mariing bulalas ni Yuan. Mabilis itong nagbihis at tumakbo patungo sa dining area. She's mad again. Usal pa ni Eunice at sumunod na rin. Nag-aalangan namang sumunod si Yuna, kaya sinabayan niya ito patungo sa dining. Nagsisigaw pa rin si Kim kahit may mga bata nakakarinig. You really hire this cheap yaya? Ni hindi nga marunong magluto ng Arabian food? O kahit anong pagkain? Itong simpleng itlog ang ipapakain sa mga bata araw-araw? Ganun ba ang gusto mo, Cairo? Ngunit walang sagot mula sa lalaki. Tahimik itong kumakain. Pinakain niya na lang din ng triplets. Hindi alintana ang pagsigaw ni Kim. I'm so done with this! Hiyaw nito at pumasok sa katabing kwarto ni Kai. Nagkatinginan ng triplets. Mabilis nila inubos ang pagkain. Join us. Usal ni Cairo. Oh? Nauutal na sa adnipad. Nakatayo lamang siya sa likuran ng mga bata. Alerto sa anumang iuutos ng mga ito. Nag-aalangan siya. Uupo na sana siya sa bakanteng upuan. Ngunit lubagabog na naman ang pinto sa silid ni Kim. Nakabihis ito panlakad. Kararating pa lang, aalis na agad. Aniya sa isip. Ma'am, kain na po muna kayo. Aniya, pinagkilay ito na upuan. Tinaasan naman siya nito ng kilay. You expect me to eat a cheap food? Thanks but no thanks. I'm not eating that. Pagkuway naglakad to palabas ng bahay. Hayaan mo na yun. Kumain ka na dyan. Untag ni Cairo. Mukhang sanay na ito sa pag-uugali ng kasintahan. May pag-aalangan na sinabayan niya ang mga ito. Ayaw niya lamang na ma-disappoint ang mga bata sa kanya. Maya-maya lang nagsialisa na rin ang mga ito dahil may pasok pa sa eskwela. Si Cairo, papasok na rin sa trabaho. Nagabilin lamang ito ng importanteng bagay bago umalis. Matapos niyang malinis ang kusina, sinunod niya ang kwarto, maliban na ang silid ni Kim dahil nakalak ito at wala siyang susi nun. Di ko na problema kung makalat ang kwarto mo. Ayaw mo yata palinis eh. Aniya habang nakatingin sa kwadradong larawan ni Kim na nakadisplay sa harap. Pinupunasan niya ang mga ito. Konti lamang ang kanyang lilinisin dahil mukhang matikulosong tao si Cairo. Malinis ang silid nito. Hindi yata nito pinadadapuan sa alikabukang silid. May mga lalaki palang ganun? Tanong niya sa sarili. She can't help but to admire him. Kung nandito lang yung asawa nun, yak, laging nakaskor kay misis. Bakit hindi? Halos lahat ng katangian ng gusto ng babae kay Cairo na eh. Wapo, mayaman, maalaga sa mga bata, malinis pa. Ang swerte mo naman, Kim, bilang girlfriend. Napanguso siya habang kinakausap ang larawan ni Kim. Pero ang malas ni Sir sa'yo. Kasunod nun ay ang paglalaban niya ng mga damit ng kanyang amo. Kumakanta pa siya habang ginagawa yon. Sinong hindi magsasaya isolo niya ang buong bahay dahil siya lang naman ang nag-iisang yaya na all around. Kaya't dumaan sa isip niya si Liam. Hindi pa pala niya nakakamusta yung simula kahapon. Agad niyang pinatay ang musika sa cellphone at nagdial. Nako, dapat sulit ang tawag ko ngayon. Mahal pa naman ang load. Nagring yun na 4 na beses bago sagutin ang kanyang ina. Nak, kamusta ka dyan? Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho? Yun agad ang bunga ni Gloria sa kanya. Nay, okay lang ako dito. Pinoy ang amo ko. Tsaka, kilala niyo. Nga po pala, kamusta si Liam? Umiiyak pa rin ba? Ayun, umiiyak kagabi. Napilit ko nga ipasok sa eskwela kahit na ayaw niya. Pero ngayon, hindi na umiiyak. Sandali, hanapin ko muna ang apo ko. Huwag po muna, Nay. Baka umiyak na naman. Bibigat na naman ang dibdib ko.
Kamusta mo na lang ako kay Liam, ha? Ibababa na sana niya ang tawag kaya lang. May naalala pa si Gloria. Uy, ano nga ulit yung sinabi mong kilala ko ang amo mo? Napatampal sa noo si Patricia kung bakit ba naman kasi yon ang lumabas sa kanyang bibig. Sino ba ang amo mo? Kasi sa pagkakaalam ko, wala tayong kilala na mayaman at nandyan sa Dubai. Napakagat siya ng labi. Si Cairo po. Mahinang sambit niya. Si Cairo? Yung nobyo mo nung araw? Nay, nung high school. Niluma naman yata masyado kung noong araw yung gagamitin niyo. Pero opo, sino mag-aakala na magiging amo ko yung ex ko, Nay? Naaalala pa talaga nito si Cairo. Ito lang naman kasi, ang unang lalaki na nakatungtong sa kanilang tahanan. Gloria hated the idea of her dating in such a young age. Palagi siya nitong pinagagalitan. Sinasabihan na hiwalayan ng lalaki dahil mga bata pa sila at importante ang pag-aaral. Kaya nung nalaman ni Gloria na hiniwalayan niya si Cairo, nagbunyi ang ginang. O tapos, ano naman ang gusto mo iparating niyan? Amo mo yun, Patricia. Kung umaasa ka magkabalikan kayo, suntok yan sa buwan. Sinasabi ko sa'yo, may pamilya naman siguro ang tao. Nay, hindi pa pumasok sa isip ko yung sinasabi mo, ha? May pamilya na yung tao, opo. May 3 anak, triplets, tsaka may girlfriend. Girlfriend? Asan ba asawa niyan? O baka hindi pa sila kasal pero nag-anak? Nay, hindi po. Ano ba naman yan, Patricia? Huwag mo akong gawing mahuhula. Kaganda-ganda na ng chismis eh. Nauunsya nitong saad. Naging chismosa tuloy siya. Sa maikling salita, ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Cairo. Mukha namang naintindihan ng ginang at nagbigay ng simpatya para sa lalaki. O siya, sige magtrabaho ka na dyan. Umahaba na oras mo sa tawag. Yun lang. At binaba nito ang tawag. Really? Nagitla siya sa malakas na boses mula sa kanyang likuran. Ma'am Kim, andyan po pala kayo. Malamang, bahay ko to. Labas-masok ako dito. And if you're asking kung kanina pa ako dito, yes. Narinig ko lahat and it boils my nerve na malaman ko ex mo pala si Cairo. Ang saya mo siguro nang malaman na siya ang amo mo, no? Did you bribe the agency? Oh! Bahagya siya natakot sa matatalim at dilat nitong mga mata. At nakuha mo pa makapagchismisan sa oras ng trabaho? At kami pa ang topic nyo? Hoy babae, binabayaran ka namin para magtrabaho, hindi para makaalam sa buhay namin. At ngayon, kung girlfriend pa lang ako ni Ray, may plano kang agawin siya sa akin? Subukan mo lang. Ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Sigaw nito at sinundot ang kanyang noo. Patricia raised her face in defiance. Nagsusukatan sila ng tingin. Ayaw rin mapaawat ni Kim. Di balik mo. Mapang-uyam niyang tugon. You cheap bitch! Itinulak siya nito pero mabilis ang kanyang kamay. Hinablot niya ang braso ni Kim kaya pareho silang natumba sa sahig. You really got into my nerve. Ikaw ang nauna eh. Tsaka for your information, si Cairo ang amo ko at di ikaw. Wala ka namang pirma sa kontrata. Whatever you say, bitch, may araw ka rin sa akin. Sigaw nito at nagmarat siya palabas ng laundry area. Nagpagpag pa. Ibasa naman ang damit niya. Buti nga sa'yo, balahura ka. Kala mo siguro madadala mo ako sa pananakot mo. Palengkera tong kaharap mo at di kita uurungan. Nagpupuyo siya sa inis. Padabog niyang dinampot ang labahin mula sa washing machine. Kinagabihan, pinatawag siya ni Cairo sa study nito. Alam niya na kung bakit at kinakabahan siya. Pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang walang ekspresyong mukha ni Cairo. Nasa tabi nito si Kim na nakataas ang isang kilay. Bago ang lahat, gusto ko lang linawin na nagtatrabaho ako na maayos. Pinagtatanggol ko rin ang sarili ko dahil karapatan ko yun. At may karapatan din ang nanay ko na malaman ang kalagayan ko. But you pulled me? Pasensya na. Na-outbalance ako. At ikaw lang to nakapitan ko. Napahawak,
Sa sentido, si Cairo. I don't need unnecessary arguments, alright? Kailangan natin magtulungan to run this house, to raise the kids. Matuto sana nating pakisama ng isa't isa. Just please. Noted po, sir. Pangako hindi na po mauulit. Tsaka pasensya na po, Ma'am Kim. Hindi na po ako makikipag-chismisan sa trabaho. Siya na lamang ang nagpakumbaba. Siguro nga, mali ang kanyang ginawang pagpatol kay Kim kanina. After all, girlfriend pa rin ito ng kanyang amo. And indirectly, amo niya rin si Kim. Walang salitang lumabas mula kay Kim. Kaya, pinaalis na rin siya ni Cairo. Mabigat ang kanyang loob na pumasok sa silid. Tapos na rin naman ang kanyang trabaho. Tinawagan niya si Gloria through video call. Umugot siya ng malalim na hininga bago pindutin ang call button. Makalipas ng 3 ring, sinagot nito ang tawag. Maliwanag pa sa kabilang screen. O napatawag ka, may problema? Wala po, nangangamusta lang ulit. Asan po si Liam? Ito! Inilapit ito ang kamera sa mukha ng bata. Nahanap ka ng nanay mo. Hindi umimik si Liam at umiyak. Mabilis itong niyakap ni Gloria. Dinig pa ni Patricia ang paghikbi ng anak. Nak, kumusta ka na dyan? May lambing sa tinig ni Patricia. Ngunit ayaw pa rin na sumagot ng bata. Tandaan mo palagi yung bilin ni Mama, ha? Huwag kang pasaway at makinig lagi kay Lolo at Lola. Tanggap niya na mahirap ang kanilang sitwasyon. At alam niya hindi ito lubusang maiintindihan ni Liam. But she's still hopeful. Sige po, Nay. Magpapahinga na po ako. Ikamusta niyo na lang po ako kay tatay. Sa kanya binaba ang tawag. Saglit na nakatitig sa kisame si Patricia. Pilit niyang isinisiksik sa isip na magiging okay din ang lahat. That she had to survive for 3 years here in Dubai. Nasa isip niya kung ano pa mangyayari bukas o sa susunod na mga araw. Kakayanin mo yan, Patricia. Para sa anak mo to. Saad niya sa sarili. Kinabukasan, napuna niya ang nagkalat ng mga plastik sa kanyang silid. Gayon din ang hagikik ng 3 bata mula sa nakaawang na pinto ng silid. Kunwari tumili siya. Nagtawa na ng 3 bata sa labas. Satisfied lamang sa ginawang prank sa kanilang yaya. Kids ha? Di ko nagustuhan tong ginagawa niyo. Ani yan at tila dismayado. Pagkalabas niya, nagtakbuhan ng 3 papasok ng silid ni Cairo. Imbes na mainis si Patricia, natawa na lamang siya. Akala niyo siguro madadala niyo ako sa prank-prank niyo, ha? Aniya at umiling. Sandamakmak. Ng mga plastik ang kanyang lilinisin. Mukhang yun talaga ang pakay ng 3 at hindi ang gulatin siya. Nagugot siya ng malalim na hininga bago umpisang damputin yun. Kasalukuyan niyang pinapaliguan ng 3 nang makarinig siya ng tili mula sa kwarto ni Kim. Nagkatinginan ang 3 bata na parehong nagtataka. What happened to Tita Kim? Tanong ni Yuan. I don't know. Maybe she found a rat in her room. Bulalas ni Yuna. That's gross! Ew! Maarting saad ni Eunice at mabilis na nag-shower ng katawan. Patricia? Galit na sigaw ni Kim mula sa labas ng silid ng mga bata. Binilisan niya ang pag-aasikaso sa triplets bago humarap kay Kim. Bakit po, ma'am? Galit ito nakatingin sa kanya kaya nagtataka siya. Where's my necklace? Did you steal it? May pang-aakusa sa tinig nito. Necklace? Kwintas? Hindi ko po alam, ma'am. Wala po ako ninakaw na kwintas sa inyo. Anong wala? You're wrong. Kahapon pa yung nawawala matapos mo ako itulak sa laundry area. Bulyaw ng babae. Naguguluhan pa rin si Patricia. Hindi niya mawari kung gumagawa lang ito ng kwento o totoo talagang nawawala ang kwintas nito. Mabilis itong naglakad, tinungo ang kanyang quarter. Patakbo siyang sumunod sa babae. Sandali po, wag naman po kayo magbintang. Wala talaga akong ninakaw na kwintas. I know you hide it here, somewhere. Walang nagawa si Patricia. Mabigat ang kanyang dibdib. Habang pinagmamasan si Kim, naginulo ang kanyang gamit. Naghalo ang kanyang nilabahan at labahing damit sa sahig at kama. Maging ang kanyang undies hindi rin pinalampas. Napamulagat siya tuminto ito sa pagkalkal sa kanyang labahan.
Here it is. Bulalas nito at masama siyang tinignan. Nasa kamay nito ang kwintas. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib niya. Paano napunta yun sa kanyang labahan? Sinungaling na nga, magnanakaw pa. Sigaw nito. Sandali, ma'am. Nagkakamali ho kayo. Hindi ko naman po yan ninakaw eh. Protesta ni Patricia. Kinakabahan siya dahil baka magsumbong to sa pulis. Kinakabahan siya na baka ma-deport siya pabalik sa Pilipinas. Paano na? I'll assure you, you'll go to jail. Sandali lang po, Ma'am Kim. Nakikiusap po ako, wag niyo po ako ipakulong. Kailangan ko ng trabaho para may maipantuso sa pangangailangan ng pamilya ko. Lalo-lalo na sa anak ko. Ma'am, parang awan niyo na po. Kaya mo naisip na nakawin ang necklace ko? Wala po ako ninakaw sa inyo, ma'am. Marahas na hinawakan ni Kim ang kanyang mukha at inangat. Alam ko. And I was so satisfied seeing you so miserable like this. Kung inaakala mo magiging madali ang buhay mo dito sa Dubai dahil sa ex mo ang amo mo. Sorry ka na lang. I'm your help, Patricia. Pabalya nitong binitawan siya. Sabi na nga pa, set up lamang yun. Agad siyang tumayo at hinila ang buhok ni Kim. Kung inaakala mo rin, kakayaan kitang alipustahin ako, nagkakamali ka. Katulong niyo ako pero hindi mo ako laruan. Tignan natin yung tapang mo. Kapag nalaman ni Cairo ang ginawa mo sa kanat sa mga bata. Nabigla si Patricia nang biglang pinaghahampas ni Kim ang triplets. Umiiyak ang tatlo. Matapos yun ay umalis na ito. Agad niyang nilapitan ang triplets. Niyakap niya ang mga ito at nagsipag-iyakan. Pasensya na kayo mga anak. Nadamay pa kayo sa gulo namin. Huwag na kayo umiyak. Pinapangako hindi na ito mauulit. Patuloy pa rin ang tatlo sa paghikbi. Inaalo niya ang mga ito at ginawa ng snacks ng sa gayon. Tuluyan ng tumahan. Kasalukuyang kumakain ng tatlo ng kanilang pancake at yogurt. Nang bumukas ang main door at pumasok si Cairo na halata nagmamadali. Patricia. Malamig ditong saad at sumenyas na sundan ito sa kanyang study room. May hinuha si Patricia kaya nag-aalangan siyang sumunod. Yaya, Pat, where are you going? Sa study room ng daddy mo, may pag-uusapan lang kami. Mukha namang kumbinsido ang mga bata, kaya sumunod siya sa study. Pagpasok niya, napuna niya si Cairo na nakaupo sa desk, diretso ang tinging ipinukol sa kanya. Nalulumo at kinakabahan siya. Sa ganoong tingin alam niyang galit ang lalaki. Sinaktan mo ang mga anak ko? Hindi po, sir. Walang salita ang lumabas kay Cairo sa study at tumungo sa kitchen kung nasa ng triplets na kumakain ng yogurt. Sumunod si Patricia at nanatiling nakatayo sa pintuan ng kusina. Nang makita ng tatlo ang kanilang daddy, sabay tumakbo ito at yumakap sa kanilang ama. Daddy, look! Mabilis na pinakita ng tatlo ang pasa nila sa paghampas kanina ni Kim. Who did this to you? Si Yaya Pat ba? Pareho itong umiling kaya muli siyang binalingan ni Cairo. Sa nagtatakang tingin. Tita Kim did this. And she hurt Yaya Pat too. Sukat doon, humugot ng malalim na hininga si Kai. You're a brave boy, Yuan. Cairo patted Yuan's head. Magiliw nang umiti ang bata. I wanted that to Daddy. Masiglang sabat ni Eunice. Ganon din ang ginawa ni Cairo sa dalawang bata. Tita Kim accused Yaya Pat stealing her necklace, Daddy. We saw it. It's alright, kids. Next time, kapag nangyari ulit to, don't hesitate to tell Daddy. Were you scared? Yaya Pat helped us. She cooked pancakes para tumahan kami. Very delicious. Saad naman ni Yuna. Ngunit nang mapuna nito si Patricia, na nakakubli sa likod ng pader, binawi nito ang sinabi. Not very delicious. Umuso ito at binalik sa plato ang pancake. Masarap kayo. Sabat ni Eunice, at mukhang hindi napansin si Patricia. Daddy, we want to swim. Masiglang saad ni Yuan, katatapos ng kumain ng yogurt. Alright, ipapalinis ko muna kaya yapat ang pool. Lumabas ito sa kusina nang walang salita. Agad namang sumunod si Patricia sa lalaki. Nang makarating sila sa pool area, saka lamang ito nagsalita. Palalagpasin ko ang ginawa niyo kanina, but next time,
Kung maaari, iwasan mo na lang si Kim. Huwag mo nang patulan. If ever nagpang-abot kayo, huwag sa harap ng anak ko. Are we clear, Patricia? Sir, yes sir. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Napakamot ng noo si Kai at nag-utos. Linisin mo na ang pool, maliligo ang mga bata. Sunod-sunod na tumango si Patricia. Pagkuway kinuha ang pool skimmer at nagsimulang tanggalin sa tubig ang anumang lumulutang tulad ng insekto at laruan na naiwan sa pool. Malapit na siyang matapos sa paglalagay ng chlorine tablet nang biglang may tumulak sa kanya dahilan para malaglag siya sa tubig. That was epic! Sigaw ni Yuan na pasimuno sa kalokohan. Malakas na tumawa ang triplets at dahil mababaw lamang ang tubig mabilis siyang nakaahon. Inis na tinignan niya ang tatlo na pinagtatawanan pa rin siya. Ganon? Gusto niyo pala akong isama mag-swimming di sana sinabi niyo. She tried to swallow her annoyance. Mataas pa naman ang kanyang pasensya. Kaya imbis na pagalitan ng mga ito, binuhat niya si Yuan at dinala sa tubig. No! Angil ng bata. Ang sarap kaya ng tubig. Fresh na fresh. Not fun anymore. Nagmamaktol na saad ni Eunice at tumalukip-kip. Oy, anong not fun? Kasi hindi ako nalunod. Paano ako malulunod? Ang babaw lang ng tubig. Halika na kayo, masarap ang tubig. We don't want to, nilangoyan mo na Malinis to? Kalilinis ko pa lang. Pangungumbinsin niya sa mga bata. Si Yuan naman nagsimula ng sabuyan ng tubig ang kanyang kapatid. Yuan! Reklamo ni Yuna. Si Eunice lumusong sa pool at sinasabuyan ng tubig si Yuna. Nagpapadyak ito, ngunit sa huli lumusong na rin. Water war! Sigaw ng tatlo at nagsabuyan ng tubig. Yun ang tagpo na dinatna ni Cairo. Masayang naglalaro ang kanyang anak kasama si Patricia. Napatingala sa kalangitan si Kai. I wish you could see this. Aniya at ngumiti. Suot pa niya ang nirequest na triplets na rush guard. He can't say no to his kids. Dahil sa ganung paraan, mabibigyan niya ng atensyon ng tatlo. Daddy, come here! Sigaw ni Eunice. Napamulagat ng mata si Patricia nang makita si Kai na nakasandal sa hamba ng pinto. Nakangiti ito nakatingin sa kanila. Mabilis na inilubog ni Patricia ang sarili sa tubig. Puting uniforme ang kanyang suot at tiyak na bumabakat ang suot niyang panloob. At naman kasi hindi ka nagbihis na maglinis ka sa pool. Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Daddy! Daddy! Umahon sa tubig si Yuan, tumakbo patungo kay Kai. Hinawakan nito ang kamay ng lalaki at pilit hinihila ng bata. Let's play! Si Kai naman nagpahila sa anak at lumusong sa tubig. Lalong kinabahan si Patricia. Hindi niya kaya ikubli ang sarili sa tubig. Naiihi na siya sa kaba. Kids, may trabaho pa ang tatay niyo. Next time na natin siya isali? Yeah, wala nang next time. Daddy will be busy again. Protesta ni Eunice. Kayo na lang maglaro May trabaho pa ako Yeah, yes, right. Saad naman ni Yuan. Right, she's busy. Segunda naman ni Cairo. At lumusong ng tubig. Come on, kids. Pinwestra nito na sumakay sa likod ang mga anak. Kinuha ni Patricia ang pagkakataong yun habang nakatalikod pa ang lalaki. Mabilis siyang umahon sa tubig at nagtapis ng tuwalya. Next time, kids! Aniya, at tumakbo, papasok ng bahay. Why is she distant to you, Daddy? Tanong ni Yuan. Distant? Ba't mo naman naisip yun? Nagkibit palikat ang bata. I just feel it and I can see it. You two seem awkward with each other. You're too young for that, sweet boy. You shouldn't pay attention to the grown-ups. Pagkasabi niya, ginulo niya ang buhok ng anak. Subalit napaisip si Cairo. Of course, she would distance herself after what happened. Matapos nila mag-swimming, nagaya ang mga bata na magpunta sa mall. Bagay na pinagbigyan naman ni Cairo. Naantala man ang kanyang trabaho, nabibigyan naman niya ng atensyon ng mga bata. Mas importante yun
kahit na anumang bagay. Nang makapasok sa establishmento, namanghamali si Patricia. Mall ba talaga to? Yaya? Hindi makapaniwalang saad ng triplets. Sorry, ngayon lang ako nakapunta dito eh. Ano ba to? Nagmumukhang palasyo. Mabubutas ang bulsa ko kahit isang candy bibilin ko. Asan ba tayo? Dubai Mall. Nakakamangha naman dito. Para tuloy gusto ko na maging hotdog sa ref. Ngayon saan tayo pupunta? Anong gagawin? We'll spend our day here. Kids, saan niyo gustong pumunta? Aquarium. Sagot ni Yuan. Soft play. Sagot ni Yuna. Kids Zania, Daddy. Iba-iba ang gusto ng mga bata. At nalilito siya kung ano meron sa mga lugar na binanggit ng triplets. Ikaw, Yayapat. Baling ni Cairo sa kanya. Saglit na nag-isip si Patricia. Aquarium? Hindi siya sigurado sa sagot niya. I win. I'm gonna like Yayapat na. That's not fair. Ingos naman ang dalawa. Ano, bato ba topic na lang kayo? Kung sino man nanalo siya mauna, game? She even does a thumbs up. Mabilis sumang-ayon ng dalawang babae habang si Yuan napipilitan. I already won. Galingan mo para manalo ka ulit. Tapos, nagbato-bato pick ang tatlo at nanalo ulit si Yuan. Sabi na eh. O tara na sa aquarium. Manghuhuli tayo ng isda na uulamin natin pag-uwi. Napailing namang sumunod si Cairo. He can really tell na talagang masaya ang mga bata. And he can tell if she's just being naive or getting the triplets' attention. At sa nakikita niya, unti-unti nang nahuhulog ang loob ng triplets sa yaya nila. Patricia is really good at children. Oo nga naman, sapagkat may anak ito. Lahat sila sabik na sabik, lalo na nang dumating sila sa Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Pinagmamasdan nila napakalaking aquarium na puno ng iba't ibang uri ng isda at sea creatures. Si Cairo, masaya rin, habang nakikita ang mga anak niyang puno ng galak. Hindi niya pinagsisihan ang pagpayag sa hiling ng triplets na mag-family day. Naglalakad ang triplets kasama si Patricia. Huminto sila sa harap ng malaking glass wall na aquarium. Si Yuan, ang pinakamatalino sa triplets, tila tour guide nila na may dalang kaalaman tungkol sa mga isdang nasa harapan nila. Excited na tinuturo sa isang malaking isda ang daliri nito. A giant grouper! Aba, ang galing mo, Yuan. Saan mo natutunan yan? I read about marine life in my book. Oh, look at this. This is called the School of Trevally. They travel together so predators won't eat them. Yeah, I know something too. That's a stingray. It has tail that looks like a sword. Sumali din si Eunice na gusto makipagsabayan sa kapatid. That one, on the other hand, is a sand tiger shark. It only looks scary because of its teeth, but it doesn't really eat people that much. Nako, buti na lang mabait pala siya. Kung hindi, baka hindi na ako lumapit dito. Pabiro niyang saad. Habang nagpapatuloy sa pag-uusap, sumilip si Cairo mula sa likod nila. Nakangiti habang pinapanood ng mga anak. Ano, Yayapat? Mukhang ikaw na estudyante ng mga batang to ah. May panunod yung wika niya habang nakangiti. Parang ako pa yung natututo sa kanila. Saan ba pinaglihito mga anak mo ang talino ah? It's just that they're too exposed in books. Yun ang gusto ng mami nila. Nakaka-proud naman. Ako simula na mabuntis ako, doon ko lang na-realize na hindi pala ako matalino. Para kasing na-resize yung utak ko. Parang lumiit siya at feeling ko nagkaroon ako ng short-term amnesia. Mahinang natawa si Cairo. You know, I'm glad na ikaw ang yaya ng mga anak ko. Sus, para ko na ring anak tong mga alaga ko, kahit makukulit. But, I'm thinking. Naputo lang sasabihin niya nang sumigaw si Yuna. A mermaid! Napako ang kanilang tingin sa babaeng naka-costume ng sirena. It's fake. Mermaids aren't real. Usal naman ni Yuan. O naman nasasabihin mo, save it.
Wika ni Patricia kay Cairo at ngumiti. Sinunod na lang nito ang sinabi niya at nagtungo na rin sila sa Playsoft at Kidzania. Buong maghapon masaya silang namasyal sa Dubai Mall. Samot-saring aktibidad ang ginawa ng triplets. Sinubukan din ni Patricia ang ice skating. Paano ako lalakad nito? Nauutal at naguguluhang tanong niya. Ang kanyang tuhod ay nagsimula ng mga tog. Sabi na hindi ako magpapabudol sa inyo eh. Nagtawa na ng triplets. Mabuti pa ang mga ito marunong mag-ice skate. Relax. Tumayo ka ng tuwid, ngunit bahagyang nakabaluktot yung tuhod. Itaas mo ng bahagya yung ulo. At tignan sa harapan. Huwag kang tumingin sa paa. Dapat pantay ang timbang mo sa magkabilang paa. Hindi siya marunong ngunit sa tulong ni Cairo, nagawa niya may balanse ang sarili. Tapos, hold my hand. Nagdadalawang isip si Patricia. Matapos na mahabang panahon, ngayon niya lang ulit mahahawakan ang kamay ng lalaking una niyang minahal. Napalunok siya. Kinakabahan siyang di mawari. Pakiramdam niya, nagiinit ang buong katawan niya. Okay lang ba? May pag-aalangan niyang tanong. Of course. Kasabay nito ay ang pag-abot ng kanyang kamay. Nagsimulang maglakad si Cairo sa ice. Ginaya naman niya ang paghakbang nito. Subalit ang buong atensyon ay nasa lalaki. It was as if she was walking with him while holding his hand. Tila unti-unting nabubuhay ang damdaming matagal nang nakahimlay. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso sa kabatuwa. You're doing great. Binitawan ang kanyang kamay ng lalaki. Napamulagat siya at di niya makuhang ihakbang ang kanyang paa. Paano ko hihinto? Hysterical niyang sigaw. Alam niyang babagsak siya anumang oras. Do the pizza slice shape. Narinig niyang sigaw ni Kai na nakasunod sa kanya. Pizza! At bago pa man niya nagawa yun, bumagsak na siya. Yaya fell! Sigaw ng triplets sabay tawa. Napangiwi naman si Patricia. Sa inis at sakit. Inalalayan siya ni Cairo na makatayo. Ayos ka lang ba? Malamang hindi. Kainis ka? Ba't mo ba kasi ako binitawan? Paninita ni Patricia. Ang kanyang tinig ay puno ng inis at pagkabalisa. Ang kanyang mga mata bahagyang nalilisik habang nakatingin kay Cairo. Ngunit halatang may takot din sa kanyang boses. Hindi umimik si Cairo. Sa halip, makahulugan niya itong tinitigan. Sa kabila ng tahimik niyang muka, samot-saring emosyon ang nasa kanyang mata. Pag-aalala, pagsisisi, at tila isang bagay na hindi kayang bigkasin ng salita. Napansin niyo ni Patricia at lalo siyang kinabahan. I'm sorry if I let you go. But if you'll give me another chance, hindi kita bibitawan. Napapitlag si Patricia sa sinabi nito. Nanatili siyang nakatitig kay Cairo. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at gulo. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Cairo ng konti. Ang ekspresyon sa mukha nito ay seryoso at walang bahid ng biro. I'm taking my chances again, Pat. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataon. Tahimik si Patricia habang nilulunod ng pagkalito ang kanyang isipan. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binanggit ni Cairo. Ang mga mata nila ay nagtatama, puno ng emosyon na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, malinaw ang isang bagay. May gustong ayusin si Cairo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mahinang sambit niya. Halos pabulong. Sabay alis ng kanyang kamay mula sa pagkahawak ni Cairo. It's alright. Tugon ni Cairo na puno ng pagsisisi sa tinig. Kasabay nito'y napakamot siya sa noo. Na parang pilit inaalis ang bigat ng sitwasyon. Pasensya na kung nabigla kita. Huminga ng malalim si Patricia at tumingin sa malayo. Iniwas niya ang mata mula sa lalaki. Mahirap para sa kanya ang sitwasyon. Pinilit niyang magpakatatag at sinabi ng mahinahon na salitang, "Huwag mo sanang baliwalain si Kim, girlfriend mo yon." Saad ni Patricia,
Parang paalala hindi lang kay Cairo kundi para sa sarili niya. Hindi niya kayang hayaan na ang kanilang pag-uusap humantong sa mas komplikado pang bagay. Sa halip, humakbang siya palapit sa mga bata. Nagkunwaring abala sa kanila upang maiwasan ang usapan. Ngunit kahit nakangiti siya sa mga bata, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon na iniwan sa likuran. Si Cairo naman, nanatiling nakatayo, nakatingin kay Patricia, na parang may gustong sabihin ngunit pinipiling manahimik. Ang alingaw-ngaw ng kanyang sinabi tila paulit-ulit sa kanyang isipan. At sa bawat kilos si Patricia, tila nagbibigay ng kasagutan na hindi niya gustong marinig. Hanggang sa makauwi sila, nanatiling tahimik si Patricia at umiiwas ito sa kanya. Hinayaan niya lamang ito sapagkat mali din ang kanyang ginawa. His mind was too occupied by Patricia and their past. Hindi niya kayang ikubli ang damdamin. Now, he has to do something about Kim. Sa coffee shop na isipan ni Kai na kausapin si Kim. Nakaupo ito sa harap ni Cairo, ang kanyang kamay nakapatong sa mesa. Si Cairo naman nag-iipon ng lakas ng loob. What's this? I want to talk about us. Tungkol sa atin. Ano ibig mong sabihin? Is this about what I did to Patricia and the kids? If yes, then I won't say sorry about it. Umpisa pa lang alam mo nang ayaw ko sa bagong katulong natin. She's your ex, and the fact that the triplets like her, huwag mong sabihin na, yes, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ulit ang nararamdaman ko to. Pero sigurado ako. Sinubukan ko itago. Sinubukan ko labanan. Pero mali, napatuloy kitang pinapaniwala sa isang bagay na hindi totoo. Hindi ko na kaya lokohin ang sarili ko. O ikaw. Mabilis na tumayo si Kim. Cairo, seryoso ka ba? Ibinigay ko lahat sa relasyon natin. And now you're telling me na mahal mo pa rin ang ex mo? Ano to? Laro lang lahat para sa'yo? Kim, hindi kita niloko. Minahal kita at mahal pa rin kita. Pero hindi sa paraang nararapat para sa'yo. Si Patricia ang laman ng puso ko. At di ko pwede ipilit ang isang relasyon kung di ko kaya ibigay ang buong sarili ko. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Kai. Sinakripisyo ko lahat para sa'yo at ano? Para sabihin mo lang na mas mahal mo siya kasi sa akin? Kim, hindi ko intensyong saktan ka. Pero mas masasaktan ka kung papatuloy natin to. Deserve mo ang taong mahal ka ng buo. Walang alinlangan, walang pagdudugda. At hindi ako ang taong yan. Hindi kita kayang bigyan ng pagmamahal na nararapat sa'yo habang si Patricia ang laman ng puso ko. Ganun ba talaga? Ganito kadali mo akong iiwan? Hindi mo man na sinubukan lumaban para sa atin? Nilabanan ko, Kim. Pero ang totoo, sa tuwing sinusubukan ko ibaling ang puso ko sa'yo, lalo ko nararamdaman kung sino talaga ang mahal ko. Hindi ko pwede ipagkait sa'yo ang pagkakataon na makahanap ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Muling naupo si Kim. Hindi ko pa rin matanggap. The kids, I tried to reach out pero hindi ako nagtagumpay. I know I've been a bitch to them pero kasi all this time, I thought you'll be mine. But again, I was wrong. You were never mine in the first place. Ako lang pala ito nagpupumilit sumiksik sa buhay niyo. Habang umiiyak si Kim, tahimik, na tinalikuran siya ni Cairo at iniwan sa mesa. Ang bigat ng kanyang desisyon ramdam sa bawat takbang niya palabas ng coffee shop. Ngunit sa kabila ng sakit na dulot nito, alam niyang tama ang ginawa niya. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi para kay Kim. Because that woman deserves someone better. And something better. Nang sumunod na araw, tuluyang kinuha ni Kim ang gamit niya sa bahay ni Cairo. Nasaksihan niyo ng triplets at ni Patricia. Are you moving out, Tita Kim? Tanong ni Yuan na clueless sa nangyayari. Yes. And I know the three of you will be happy. So bye and best of luck na lang. And of course, may mas magbubunyi. Tumitig ito kay Patricia at ngumisi. I hate to say this, but I'm going to say it. Good luck na lang din sa'yo. Nagkatinginan ng tatong bata, kasabay ng pagkibit-balikat. Buong araw kasama niya ang triplets sa eskwelahan. Sinadya niyang sumama para maiwasan si Cairo. Kaya lang, ito ang sumundo sa kanila pag-uwi. The stillness of her remained.
Hindi niya kinikibo ang lalaki. Naiinis pa rin siya sa ginawa nito kay Kim. Ayaw niyang kumprontahin ito. At hindi niya rin alam kung ano ba talagang plano nito. Napatulog niya na ang mga bata. Paglabas niya sa silid, naabutan niya si Cairo na nakasandal sa pinto ng kanyang quarter. We need to talk. Kung umaasa ka makikipagbalikan ako sa'yo dahil nakiwalay kayo ni Kim, pasensya na. Hindi ako marupok tulad ng inaakala mo. Bahagyang lumapit si Cairo. Di ko inaasahan na ganun kadali. Pero Patricia, mahal pa rin kita. Alam ko nasaktan kita. Pero ngayon alam ko na kung sino mahal ko. At ikaw yun. Kahit tapos na tayo. Tikal na. Hindi ko alam kung ba't mo pa sinusubukan. Dahil hindi pa rin ako sumusuko. Patricia, alam ko nasira ang tiwala mo na. Pero gusto kong ayusin to. Gusto kong patunayan na kaya ko magbago para sa'yo. Para sa atin. Kahit gano'ng katagal. Kahit gano'ng kahirap, gagawin ko. Puno ng determinasyon sa tinig nito. Sa kabila ng pagtanggi ni Patricia, patuloy na ipinakita ni Cairo ang kanyang pagmamahal. Hindi siya naging madali at hindi rin siya nagmamadali. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinaparamdam niya kay Patricia kung gaano siya kahalaga. Dinadala niya sa date, nagbibigay ng regalo at bulaklak. Hindi ko to ginagawa para lang mapansin mo. Ginagawa ko to dahil gusto ko ipakita na kaya ko maging taong karapat-dapat sa'yo. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol sa sarili, unti-unting nababawasan ng malamig na puso ni Patricia. Ang katatagan ni Cairo, ang pasensya, at ang taos-pusong pagmamahal. Yun ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang pag-isipan muli ang nangyayari. Daddy and Yaya Pat are in love! Napamulagat ang mga mata ni Patricia nang mapuna ang triplets na nakasilip sa pinto ng kanilang kwarto. Hindi niya maalis ang ngiti sa labi dahil sa magkahalong hiya at bulat. Go back to sleep, kids. Or not, unless you said yes. Anong yes? Daddy is courting you, right? Ang mga salita ni Yuan hindi angkop para sa 6 na taong gulang na bata. Say yes, Yaya Pat. We want you to be our mommy. Pilit pa ni Yuna. I want mommy Pat too. Napatampal sa noo si Patricia. Di ka titigilan ng mga yan. Unless gagawin mo ang gusto nila. Saad naman ni Kai, naabot tenga ang ngiti. Fine, yes. Nagsigawan ng 3 bata. Finally, we'll have our mommy na. Can we call you Mommy Pat? Napatingin si Patricia kay Kai. Kasunod niyon, ang paglingon niya sa nakangiting litrato ni Ellen. Pakiramdam niya masaya ito sa nangyayari. You've got the approval you need. Bulong ni Cairo, na noon nakatingin din sa litrato ng yumaong asawa. Hinarap niya ang triplets at lumuhod sa harap ng mga ito. Yes, you can call me Mommy Pat. Pero may isang favor lang ako. What is it, Yaya? Huwag niyong kalimutan ang mommy niyo. Promise? Promise! Nagdesisyon si Patricia na umuwi sa Pilipinas bilang konsolasyon upang muling makasama ang kanyang anak at kasama rin ang triplets. Masayang bumalik si Patricia at Cairo sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, mahirap kay Liam ang sitwasyon. Hindi nito tanggap ang kanyang ina ay tila abala sa pag-aalaga ng ibang bata. Nanay, sila na ba ang bagong anak mo? Natigilan si Patricia, ngunit hindi niya pinakita yon. Lumuhod siya sa harap ni Liam at hinaplos ang matambok nitong pisngi. Hindi anak. Ikaw ang una at hindi magbabago yon. Mahal na mahal kita. Pero sana maintindihan mo na may mga tao ring nagmamahal sa atin. At gusto kong maging masaya tayo bilang isang pamilya. Sa isang hapunan, kasama ang pamilya ni Patricia, nilakasan ni Cairo ang loob upang hilingin ang pahintulot na magulang ni Patricia. Tita Gloria, alam ko marami akong pagkukulang nun. Pero ngayon, gusto ko ipakita sa inyo at kay Patricia nagbago na ako. Hinihingi ko po yung pahintulot niya na ligawan ko siyang muli.
Matamang nakatingin si Gloria kay Cairo, ngunit kita ang ngiti sa labi nito. Cairo, kung kaya mong panindigan ang sinabi mo, ibibigay ko ang basbas ko. Pero tandaan mo, ayoko masaktan ulit ang anak ko. Tumango si Cairo at ngumiti. Kung dati halos sabulin siya nito ng itak, ngayon naman malugod siyang tinanggap nito sa tahanan. Salamat po. Pangako ko po ingatan ko si Patricia, higit pa sa dati. Nako, kung alam mo lang kung ano nangyari dito kay Patring, nung naghiwalay kayo, halos ayaw lumabas ng bahay, ayaw kumain. Ewan ko ba dito, nagmukhang bruha, palaging umiiyak. Nay, napangiti naman si Cairo. I never knew you love me that much. Noon yun. Pero yung ngayon, kailangan mo pang paghirapan para makuha mo ulit ang buo. Ang inaalala ko ang mga bata. Hindi pa yata handang tanggapin ni Liam ang mga anak mo, Cairo. Pansin naman ng nanay ng babae. Kailangan niyo magtulungan na ipaintindi sa mga bata ang sitwasyon nang sa ganun ay walang away na maganap. Sa tulong ng triplets, unti-unting natutunan ni Liam na tanggapin ang bagong sitwasyon. Sa bawat laro, bonding at pagtutulungan, nagbukas ang puso ng bata sa posibilidad ng isang masayang pamilya. Kasalukuyang naglalaro ang mga bata. Nang laruang truck nang magtanong si Yuna. What can we call you? Kuya. So payag kang maging mommy namin ng mommy mo? Tanong ni Eunice, hawak-hawak ang laruang Lego na binubuong airplane. Oo, pero ako pa rin una. Nagpatuloy ang usapan ng maliliit na bata. Habang si Patricia at Cairo, nakangiting pinagmamasdan ang mga anak. At sa kabila ng mga pinagdaanan, natagpuan ni na Patricia at Cairo ang bagong simula sa piling ng kanilang mga anak. Sa bawat araw na lumipas, napatunayan nila na ang pagmamahal ay mas matibay kapag pinanday ng panahon, pagsubok at pagpapatawad. At sa wakas, natupad din ang pangarap nila magkasama na buo at masaya bilang isang pamilya. The end.